Welcome to my channel, Learn with Teacher Annie. Matatag Curriculum, GMRC, Grade 4. Ang ating tatalakayin ay tungkol sa ang kahulugan at pagsasabuhay ng malasakit ng mga pamilyang Pilipino at mga hamon at tugon sa buhay ng pamilyang Pilipino. Quarter 3, Week 1. Pamantayang pangnilalaman. Natututuhan ng mag-aaral ang pag-unawa sa pagtupad ng tungkulin ng pamilya sa kapwa. Pamantayan sa pagganap na isasagawa ng mag-aaral ang mga pansariling paraan sa pagtupad ng tungkulin ng pamilya sa kapwa bilang tanda ng pagiging mapagmalasakit. Kasanayang pampagkatuto na isabubuhay ang pagiging mapagmalasakit sa pamamagitan ng pakikiisa sa pamilya sa pagtugon sa pangangailangan ng kapwa. Una, nakapagsusuri ng mga tungkulin ng pamilya sa kapwa. Halimbawa, pagiging bukas palad sa mga nangangailangan, pakikiramay sa panahon ng krisis, pagtuturo sa mga batang walang magulang o tagapangalaga. Pangalawa, napatutunayan na ang pagtupad ng tungkulin ng pamilya sa kapwa ay dapat gampanan bilang bahagi ng kanilang tungkulin na maglingkod sa kapwa at mapagbuti ang kanilang ugnayan. At pangatlo, na isasakilos ang mga pansariling paraan sa pagtupad ng tungkulin ng pamilya sa kapwa. Simulan na natin mga bata. Day 1. Ngayon ay itugma ang mga halimbawa ng pagpapahalaga ng pamilyang Pilipino na nasa unang hanay sa mga pangungusap sa ikalawang hanay. Isulat ang titik ng tamang sagot sa padlang. Mahusay! Ngayon naman ay hulaan kung ano ang tinutukoy ng mga bugtong. Sa hirap at ginhawa, ako ay kasakasama. Kung kapighatian man ay ating paghahatian. Sa hirap at sakit, ako ay laging malapit. Bahay mo ay mabigat man, pero sa tulong ko ito ay gagaan. Sagutin naman natin ang mga sumusunod. Ano-anong salita ang kasing kahulugan ng salitang tungkulin? Ano-anong mga salita ang kasalungat ng salitang malasakit? Tandaan mga bata na ang malasakit ay saloobin. Makikita lamang at mararamdaman ito sa gawa. Kinaugalian ng mga pamilyang Pilipino ang pagmalasakit sa kapwa. Ang kaugalian ito ay batay sa tungkuling moral sa kapwa-tao. Kahit walang batas na nag-uutos na dumamay o tumulong, may batas moral sa kalooban na nag-uudyok sa atin ng dapat gawin dahil tungkulin natin ito. Dahil tungkulin, dapat natin itong isapuso at isabuhay. Sa pamamagitan ng mga titik na nakapaloob sa salitang mapagmalasakit, lumikha ng mga bagong salita. Mas mahabang salita ang mabubuo ay mas malaki ang makukuhang puntos. Narito ang mga katumbas na puntos sa mabubuong bagong salita.
Narito ang isang gawain. Basahin ang mga sitwasyon sa bawat bilang. Gumuhit ng kahon sa iyong sagutang papel. Lagyan ng check ang kahon na iyong iginuhit kung nagpapakita ito ng pagmamalasakit sa kapwa at X kung hindi. Una, Lunes ng umaga. Papasok ka na maraming dala na gagamitin sa iyong gagawing proyekto. Napansin mong wala sa upuan ang katabi mong kaklase. Napag-alaman mong may sakit siya kaya lumiban sa klase. Bigla kang natuwa dahil mailalagay mo na ang iyong mga gamit at bag sa kanyang upuan. Pangalawa, may dinaramdam na sakit ang janitor ng inyong paaralan. Ibig mong makatulong sa kanya upang mapagaan ang kanyang gawain, kaya hinikayat mo ang iyong mga kaklase na umiwas na magkalat sa paligid. Pangatlo, nakahanda na ang iyong mga magulang para dumalaw sa iyong lolong may sakit. Gusto mong sumama kaya lang hindi ka pinayagan dahil may pasok ka kinabukasan. Gustong-gusto mo nang gumaling ang iyong lolo kaya taimtim kang nagdasal para sa kanyang paggaling. Mahusay! Ngayon naman ay pumili ng 3 salita mula sa mga nabuong bagong salita sa pabaong pagkatuto. At ibahagi kung ano ang iyong naalala kapag ito ay binabanggit. Tukuyin kung ano ang kaugnayan ng sumusunod na salita sa araling pagtupad ng pamilya sa tungkulin sa kapwa. Pumili sa sumusunod na mga sagot. Kasing kahulugan ng malasakit. Isulat ang KHM. Kasalungat ang kahulugan sa malasakit. Isulat naman ang KKM. Hamon sa pagmamalasakit o HPM. At mga paraan ng pagmamalasakit or MPM. Una, pag-aalala sa kapwa. Pangalawa, pagbigay ng pagkain sa mahihirap. Pangatlo, pagkanya-kanya. Pang-apat, pagbabalewala sa kapwa. Panglima, kaabalahan at kapaguran sa pagtulong. Pang-anim, ayaw mandaya dahil masasaktan ang kalaro. Pang-pito, pagtulong sa nangangailangan. Pang-walo, pag-alalay sa may kapansanan. Pang-siyam, pagtulong sa paggawa ng takdang aralin sa kamag-aral na lumiban dahil nagkasakit. Pang-sampo, hindi tinuloy ang party para makapagbigay sa nasalanta ng bagyo. Pang-11, pagpapahalaga sa kaugaliang Pilipino sa pagdadamayan. 12, walang panahon para sa iba liban sa sarili. 13, pag-aaruga sa matatandang kasama sa bahay. 14, pagdamay sa may mabigat na problema. At 15, pagbigay ng ipon para sa mga nasalanta ng bagyo.
Day 2. Mga bata, tingnan ang mga larawan at isulat sa bawat bilang ang ipinapakitang pagtulong at pag-aalaga. Gawin ito sa iyong sagutang papel. Sa mga larawan na naipakita sa itaas, alin dito ang nagawa mo na? Ano ang pakiramdam ng may natutulungan at naaalagaan kang tao na may karamdaman? Ating talakayin ang kahulugan at pagsasabuhay ng malasakit ng mga pamilyang Pilipino. Isang kaugaliang Pilipino at napakagandang salita ang malasakit. Nakikita natin ito sa ating pamayanan kapag may pinagdadaanang kahirapan, kalungkutan, pagsubok o dalamhati. Isang halimbawa ay kung may namatayan sa mga kapitbahay o di kaya ay nasunugan. Kung may nagdadalamhati, ang mga kapitbahay ay nakikiramay. Dahil sa pagmamalasakit, nararamdaman ng mga kapitbahay ang hirap at lungkot ng namatayan. Sinasamahan ng mga kapitbahay, ang mga kamag-anak at mga kaibigan ang pamilyang nagdadalamhati. Ipinaparamdam sa kanila na hindi sila nag-iisa. Nagpapahatid ng tulong at suporta ang pamayanan. Kagaya nga ito sa bayanihan, kung saan ang kabigatan ng isang bahay ay gumagaan dahil ang mga kapitbahay ay tumutulong magbuhat sa bahay. Ika nga, nakikihati sa pighati ang mga kapitbahay at kaibigan. Tumutulong na pagaanin ang lungkot o pasanin o pasayahin at aliwin sila. Kapag walang kagipitan o problema, ang malasakit ay nakikita sa paggawa ng mabuti sa kapwa kasi ayaw natin na masaktan o mahirapan sila. Halimbawa, hindi natin inaapi o dinadaya ang ating kalaro. Kapag may pinaghahatian ay pantay-pantay ang hati. Ayaw natin na ang kapwa ay kinakawawa o inaapi. Ngayon mga bata, naranasan mo na bang dumamay o tumulong? O di kaya ay ikaw mismo ang dinamayan? Ano ang naramdaman mo? Pwede mo bang ibahagi ito? Mahusay! Nagawa, ginagawa at gagawin. Sa gawaing araling ito, susuriin ng mga mag-aaral ang nagawa na, ginagawa at pwedeng gawin para maisabuhay ang malasakit. Lagyan ng check sa talaan ang mga bagay na nagawa mo, ginagawa mo at pwedeng gawin mo sa hinaharap para makatulong at maiparating ang pagmamalasakit sa kapwa. Pumili ng gusto mong gawin sa mga walang check o di kaya ay idagdag sa talaan ang gusto mong gawin sa pagpapakita ng malasakit. Narito ang rubrik sa pagmarka. Ngayon ay sagutan naman natin ang mga sumusunod. Una, ano pang ginagawa mong pagmamalasakit sa kasalukuyan na hindi nabanggit sa chart? Pangalawa, ano pa ang gusto mong gawin na magpapakita ng malasakit sa kapwa? Pangatlo, bakit mo ito napili? Paano ito nauugnay sa pagsasabuhay ng malasakit?
Mahusay mga bata! Ngayon naman ay basahin ang bawat sitwasyon. Isulat ang letra ng tamang sagot sa iyong sagutang papel. Day 3. Basahin ang mga sitwasyon sa unang kolum ng talhanayan sa susunod na pahina. Sa ikalawang kolum naman ay maglagay ng between kung gaano mo kadalas ginagawa ang pagtulong o pag-aalaga sa mga may karamdaman. Gawing basehan ang nasa ibaba. Gawin ito sa iyong sagutang papel. Sa panahon na ikaw ay may sakit, malimit na ang iyong mga magulang ang nag-aalaga sa iyo. Mas mabilis ang iyong paggaling sa tulong ng pag-aalaga nila. Ngayon, ikaw naman ang magkusang loob na tulungan at alagaan ang mga may karamdaman sa abot ng iyong makakaya. Paano mo maipakikita ang pagmamalasakit sa kapwa, lalo na sa mga may sakit? Maipapakita ang pagmamalasakit sa kapwa, lalo na sa mga may sakit sa pamamagitan ng ating talakayin ang mga hamon at tugon sa buhay ng pamilyang Pilipino. Kung tutuusin, may nabubuong kultura sa bawat pamilya natin na kakaiba sa ibang pamilya. Ito ang pamamaraan ng ating pamilya sa pagharap sa pang-araw-araw na hamon sa buhay na nakagawian na. Kung minsan, hindi maganda ang nahuhubog na kaugalian. Pero ang ating mga ninuno ay nagpamana sa mamamayang Pilipino ng napakagandang kaugalian sa pagtugon sa mga hamon sa buhay ng pamilyang Pilipino. Ito ay ang pagmamalasakit. Ginintuang pamana ng Pilipino. Ang kaugalian o kultura ay pangkahalatang tugon o solusyon sa mga problemang kinakaharap ng isang pamayanan. Sa makatwid, ang malasakit sa kapwa ay kaalamang pamana sa lahing Pilipino. Siguro ay magkakamag-anak ang lahat ng miyembro ng pamayanan noon, kaya hindi kayang baliwalain ng ating mga ninuno ang nangyayari sa kanilang kapwa. At dahil maraming trahedya ang naranasan, naisapuso o naisaloob na nila ang pagmamalasakit sa isa't isa. Ang malasakit ay kusang loob. Hindi ito pinipilit. Isang gintong pamana ito na dapat pagyamanin at pahalagahan ng lahat ng Pilipino. Sagutan naman natin ang mga sumusunod. Ano-ano ang mga karanasan ninyo noong kasagsagan ng COVID-19? Bakit kumalat ang COVID-19 sa buong mundo? Bakit daw kailangan tayong magsuot ng face mask noon? Para ba ito sa sariling kaligtasan o sa kaligtasan ng nasa paligid natin? Maliban sa mga sakit, ano pa ang sanhi ng paghihirap ng mga tao sa ating pamayanan? May mga hamon ba sa buhay tungkol sa pagmamalasakit
na kinakaharap at napagtagumpayan ng inyong pamilya? Paano ninyo ito napagtagumpayan? Ano ang inyong natutuhan sa karanasang ito? May mabuti bang naidulot ang pagharap sa hamong ito sa inyong pamilya? At maaari nyo bang ibahagi at isulat ang sagot? Mahusay mga bata! Magkakaroon naman tayo ngayon ng isang gawain. Basahin ang bawat sitwasyon, sagutin ito ng tama o mali. Isulat ang sagot sa iyong papel. Una, ang pagpapakita ng pagmamalasakit sa mga may karamdaman ay hindi lamang sa mga nakatatanda kundi pati rin sa mga kabataang katulad mo. Pangalawa, maituturing na pakikialam ang pagtulong sa pagpapainom ng gamot sa iyong lolo at lola. Pangatlo, walang kakayahan ang mga batang katulad mo na mag-alaga ng mga may karamdaman. Pang-apat, magagawa mong makatulong sa pag-aalaga ng mga may sakit kahit sa simpleng mga paraan. At pang-lima, para higit mong matulungan ang nanay mo na may karamdaman, umiiwas ka na maging pasaway pagkus ay tumutulong ka sa gawaing bahay. Basahin ang sitwasyon sa Hanay A. Hanapin sa mga kahon sa Hanay B ang mabuting gawin sa bawat sitwasyon isinasaad sa Hanay A. Isulat ito sa iyong sagutang papel ang letra ng tamang sagot sa bawat bilang. Day 4. Mula sa mga natutunan mo sa araling ito, maghanap ng mga salita sa word puzzle na may kaugnayan sa pakikipagkapwa-tao. Magbigay ng iyong pakahulugan sa bawat salita na iyong nahanap at isulat kung paano mo ito nagagawa. Ilagay ang sagot sa iyong sagutang papel. Ating talakayin ang mga hamon sa paglinang ng kaugaliang Pilipino sa pagmalasakit. Una, pag-iba ng panahon. Kung magkakakilala at magkakamag-anak ang mga miyembro ng pamayanan noon, ngayon ay halos hindi magkakilala ang mga magkakapit-bahay. Pangalawa, kulang sa oras. Halos lahat ngayon ay nagmamadali sa kanya-kanyang gawain. Ang iba naman ay hindi makapagbigay ng panahon at pagtulong dahil sa kaabalahan sa trabaho at sariling pangarap. Pangatlo, kapaguran sa pagtulong at kakulangan sa pera at lakas para tumulong. May mga taong napapagod na sa pagtulong sa walang katapusang pangangailangan. Nahihiya ang iba na dumamay na walang maiabot. Ang iba naman ay gustong tumulong pero walang maibigay o sila mismo ay may mga pangangailangan. Pang-apat, pagkanya-kanya o individualism. Ang pag-iisip na ang bawat tao ay nabubuhay para sa sarili lamang ay walang tungkulin sa kapwa. Ito ay isang banyagang ideya. Unti-unti nitong iwinawaksi ang konsepto ng pamilya at pamayanan na natural sa ating mga Pilipino. Panglima,
Pagkagahaman sa salapi at karamutan. May ilang tao na madamot at gahaman sa salapi. Wala silang malasakit sa kapwa at sariling kapakanan o pagpapayaman lamang ang kanilang iniisip. Sa gitna ng mga hamon ng panahon ngayon, higit sa kailan, kinakailangan natin paigtingin ang malasakit sa kapwa. Ang kalagayan ng panahon at ang karanasan natin ng COVID-19 ay nagpapahiwatig na para mapagtagumpayan ng pamayanan ang mga problema at kalamidad. Kailangan may malasakit tayo sa isa't isa. Ang malasakit sa kapwa ay nagtutulak sa bawat tao na isaalang-alang ang kalagayan ng pangkahalatan. Ito ang nag-uudyok sa atin na maging maingat at masinop sa bawat ginagawa natin. Hindi lamang tuwing may kalamidad o pandemya, kundi sa ating pang-araw-araw na pag-uugali. Halimbawa, kapag tayo ay may malasakit, hindi natin sasayangin ang tubig dahil ito ay may masamang epekto sa ibang tao at sa kalikasan. Ganun rin ang pagtapon ng basura sa mga estero na nagdudulot ng pagbaha at polusyon sa tubig. Dahil alam natin na ang pandaraya ay may masamang dulot sa iba, hindi natin ito gagawin. Sa makatwid, kung may malasakit tayo sa isa't isa, titiyakin natin na ang ating mga ginagawa ay makabubuti sa karamihan. Ang paglilinang ng malasakit sa kapwa ay isang magandang tugon sa mga hamon sa buhay ng mga pamilyang Pilipino. Ito ay makapagpipigil ng maraming sanhi ng paghihirap at makakatulong sa pamayanan na mapagtagumpayan ang kahirapan at mga pagsubok. Napakalaki ang maitutulong nito sa pag-unlad ng pamayanang Pilipino. Kung tutuusin, ang lahat ng tao ay magkakamag-anak. Kaya dapat lamang na isabuhay natin sa araw-araw ang pagmamalasakit sa kapwa. Ang mga hamon sa pagmamalasakit na naitala natin ay matutugunan kung ang bawat isa ay may malasakit. Magiging matulungin, makatarungan, mapayapa, at malinis at ligtas ang ating pamayanan. Kung ating pahahalagahan ang pagmamalasakit sa kapwa, paglalaanan natin ito ng panahon, lakas, pera at pansin. Ngayon ay hahatiin ang klase sa pangkat na may 5 mag-aaral. Punan ang bawat kahon kung ano ang hinihiling. Sa kahon ng hamon, iraranggo ng mga pangkat ang mga hamon sa paglinang ng kaugaliang Pilipino sa pagmalasakit. Ilagay ang pinakamahirap sa numero 1. Pababa sa numero 5. Ang para sa kanila, di masyadong mahirap na hamon. Pagkatapos ay punan ang kahon ng tugon para sa pinakamahirap na hamon na napagkaisahan ng pangkat. Panghuli, isulat ang tunguhin o adhikain na ninanais ng pangkat sa ikatlong kahon. Ngayon naman ay kakantahin ng buong klase ang kantang Ako ay Pilipino, sabay sa YouTube or record or video. Pagkatapos nito, ang bawat grupo ay magsasalarawan ng Pilipino. Alinsunod sa paglalarawan ng kanta at sa mga titik ng salitang Pilipino. Pwedeng gumamit ng salitang wala sa kanta na nagpapahiwatig ng kahulugan ng kanta. Bawat pangkat ay iprepresenta ang kanilang acrostic at pagkatapos ay kakanta ng isang istansa at chorus ng Ako ay Pilipino. Basahin ang bawat tanong. Sagutin ng opo o hindi po. Isulat ito sa iyong sagutang papel.
Salamat sa pakikinig mga bata. End of week 1. Thank you for watching! Also, don't forget to like, share, subscribe, and click the notification bell for you to be updated on our latest videos. See you on our next lesson. Goodbye!